Nasiyahan ako sa pangangaso, ngunit naawa ako sa mga hayop. Sa Espanya, ako'y mahusay sa ganitong larangan. Bakit kayo nagpapatalo? Hayaan mo naman siya. Ginoong Simon, halina't pumalik kayo kay Padre Camora. Itataya ninyo yung mga brilyante sa halip ng mga pizza. Kayo naman, ang itataya ninyo, kay Padre Sipila, ay magbabayad ng salita. Sabihin niyo sa akin, natatanggihan ko sa 5 araw ang karilitaan o ang kabaitan sa pagsunod. Samantala kayo, Padre Ren, sabihin ninyo ang tatanggihan ninyo. Tatanggihan niyo ang kabutihang ugali, sa pagkaawa at iba pa. Pangahawakan ninyo ang salita na iyan, ang kapalit ng aking mga brilyante. At ito ang pagbabayad sa akin, ang pagkabilanggo ng 5 araw o 5 buwan, pagpapatapon ng kung sino man tao na sabihin ko, pagpapabaril sa Guardia Civil ng taong pipiliin ko, at iba pa. Ginoong Simon, anong mapapala ninyo sa inyong napanalunan? Sawa na ako makarinig ng kabutihan ng iba. Ibig kong ito ang maaaring aking lahat. Isasako ko't itatapon sa dagat kahit mga brilyante ko ang gawing pabigat. Narinig ko, ikaw ay nabihag ng mga tulisan. Ano nangyari? Ipinaghanda pa nila ako. Walang kinuha sa akin maliban sa 2 revolver at mga kahon ng bala. Nagpatid pa sila ng pagbati sa inyo, General. Marami silang sandata, rifle at revolver. Kung gayon, pagbabawalan ang mga armas na salon upang maiwasan ang mga sandatang mapupunta sa mga tulisan. Wag. Sadya ng akin, ang mga tulisan ay mga pinakamarangal na tao sa bayan nito. Kung ako ba'y nahulog sa inyong kamay, papakawalan niyo ba ako nang hindi kukunin ang kalahati ng aking mga alahas? Itigil na natin ang laro. May kailangan pa tayo pagpasyahan. Ano-ano ba mga problema natin? Ang armas de salud. Ipagbawal ito. Ipagpatawad din niyo aking general. Ang armas de salon, ipinaghihintulutan sa buong mundo. Sapagkat manok at daga lang ang napapatay nitong sandata. Baka tayo... Hindi tayo tumutulad sa kanila. Ano sasabihin sa akin? Tayo hindi naman manok. 4 na buwan ang pinagbabawalan ang mga sandata. Tiniyak ko sa mga mangalakal na pinagbabawal ang mga sandatang walang 6 na milimetro. Ang guro sa Tiyaga ay humihingi ng mabuting bahay paaralan. Bakit hihingi ng gusali? Samantalang sa Espanya ay namamatay sa gutom. Labis ang paghahangad na maging una pa sa inang bayang Espanya. Filibusterismo, lahat ang daraing ialis sa tungkulin. At bakit hindi na lang gawing paaralan ng sabungan? Maganda ang pagkakayari nito. Ipipinit ito sa araw na may pasabong. Hindi. Mahalaga sa akin ang edukasyon. Itigil na natin yung usapin yan. Ano pa ba kailang pag-usapan? Ano palagay mo, mataas sa kuwan? Ang kahilingan ay tunay na makatwiran. Nakapagtataka kung bakit ito umabot ng 6 na buwan. Ngunit ang kahilingan ay kahina-hinala. Isa itong tahimik na rebellion sa paghawak ng kapangyarihan ng mga pile. Ang mga estudyante ay mahilig sa pagbabago at may diwang hindi wasto. Halimbawa, si Basilio. Sayang wala rito si Padre Salvi upang makipagsalaysay tungkol sa pinasangkutan ni Basilio noong bata pa siya at sa pagkamatay ng kanyang ama sa isang kaguluhan. Itala ang pangalan ni Basilio. Dapat matuto ng Kastila ang mga Indio. Matututo silang makipagtalo sa atin. Ang mga Indio ay dapat lamang sumunod at magbayad. Huwag niyo sanang masamain. Ang pagtuturo ng Kastila ay walang pangalan. Upang hindi lumabas na nagtalo ang universidad, tayo man Dominico ang unang pumuri. Ba't kailangan natin nung ipaggalit sa bayan? Tayo minorya, sila ay nakarami. Kailangan natin sila, tayo hindi nila kailangan. Ngayon ay mahina ang bayan, ngunit siya ay magiging malakas at hindi natin sila mapipigil. Hanggat maaga, matuto tayong mapolitika. Tama na. Mga kariyan. Nagbalik paaralan muli ang mga estudyante, maging ang ayaw ng mag-aral na si Placido Penitente. Habang naglalakad sa eskolta patungong Universidad ng Santo Tomas,
may tumapik sa kanya. Uy, Kasido! Kumusta? Alam mo ba, nagbakasyon ako sa Tiani. Kasama ko si Padre Comora. Ang saya namin, nagharana kami ng magagandang babae. Alam mo ba, tanga talaga si Pasilio. May katipan siya na katulad ni Huli. Pero aba, suko rin yung kay Padre Comora. Tigilan mo nga yung mga chismis mo, Juanito. Wala akong oras dyan sa mga chismis mo na yan. Sige na nga. Wait, pero teka, anong leksyon natin ngayon? Kalimutan ko eh. Basahin mo. Ako nga di ko maintindihan. Ikaw pa kaya? Oo. Naghihingi pala ng pang-abulit para kumain ng isang monumento ng Dominican. Nagbigay ka na ba? Oo, nagbigay na lang ako. Para tumigil na rin. Nakakainis na eh. Wala akong panahon para basahin ito. Hindi ko rin nalalagdaan yan. Alala ko yung nangyari na sa tingin ko. Nawala ng lupain. Dahil pinirmahan niya na hindi pinukonsulta ang kanyang abogado. Bastos, wala lagot ka sa akin.